Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon dahil muli tayong nagkikita sa espesyal na sandaling ito ng panalangin. Salamat sa inyong paglaan ng oras upang magbukas ng inyong mga puso sa makapangyarihang presensya ng Diyos. Sa araw na ito, magdala tayo ng napakahalagang paksa, ang pagpapagaling ng ating isipan at ang paksang pagsisimula ng ating araw kay Jesus. Ilan sa atin ang gumigising na puno ng mga alalahanin, takot at kalungkutan. Ilan ang nagdadala ng mga bigat mula kahapon o mula pa sa mga taon na lumipas. Mga kapatid, ang isipan natin ay makapangyarihang kasangkapan. Kapag ito ay nasugatan o napagod, ang buong buhay natin ay naapektuhan. Kaya't napakahalaga na magsimula tayo ng bawat araw sa pagpapagaling na nagmumula kay Jesus, ang tunay na manggagamot ng ating mga kaluluwa. Ang panalangin ito ay hindi lamang simpleng mga salita. Ito ay makapangyarihang dalangin na makakatulong sa inyong ilabas ang mga sakit, takot at pangamba at palitan ito ng kapayapaan, pag-asa at tiwala sa Panginoon. Kaya't ngayon, maghanap ng tahimik na lugar. Isara ang inyong mga mata kung ligtas na gawin ito. Huminga ng malalim. Ilagay ang inyong mga kamay sa inyong dibdib at damhin ang tibok ng inyong puso. Patunay na kayo ay buhay at pinili ng Diyos para sa araw na ito. Aminin natin sa Kanya ang ating kahinaan at ang ating desperadong pangangailangan sa Kanyang pag-ibig. Tulad ng sinabi ni Jesus, "Magsilapit sa akin ang lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking papagpapahingahin." Mga kapatid, ang paraan kung paano tayo nagsisimula ng araw ay nagtatatakda ng tono ng buong araw. Kaya't gawing desisyon ngayong umaga na magsimula kay Jesus. Gawing siya ang inyong unang kaisipan, ang inyong unang salita, at ang sentro ng inyong pansin. Manalangin kasama ko, damhin ang kanyang presensya at tandaan, ang Diyos ay nakikinig kahit nasaan kayo ngayon. Huminga ng malalim, kalmahin ang inyong isipan at magsimula tayong manalangin ngayon. Panginoon kong Hesukristo, sa pagbubukang liwayway ng bagong araw na ito, lumapit ako sa iyong banal na presensya upang ialay ang aking isipan, ang aking puso at ang buong pagkatao ko sa iyong makapangyarihang mga kamay. Tulad ng sinabi sa awit, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya't nagtitiwala ako na sa iyong pag-ibig ay makakamtan ko ang kapayapaan ng isip at kaluluwa. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at wakas ng lahat ng bagay, at sa iyong presensya lamang makakatagpo ang aking kaluluwang nag-uumapaw ng pag-asa. Hinihiling ko sa iyo, O Diyos ng awa, na pagalingin ang aking isipan mula sa lahat ng takot, pangamba at mga sugat ng nakaraan na patuloy na bumabalot sa aking kalooban. Hayaan mo akong magsimula ng araw na ito na puno ng iyong banal na presensya upang bawat hakbang ko ay gabay ng iyong katotohanan at liwanag. Ama kong makapangyarihan, nauunawaan ko na ang isipan ko ay templo ng banal na Espiritu. At sa templong ito ay dapat manatili ang dalisay ng mga kaisipan na nagmumula sa iyo. Subalit alam ko rin, Panginoon, na sa kahinaan ng aking pagkatao, madalas akong nababalot ng mga negatibong pag-iisip, ng kawalan ng pag-asa at ng mga alalahanin na pumipigil sa akin na tunay na mamuhay sa kalayaan ng iyong mga anak. Kaya't sa umaga na ito, hinihiling ko sa iyo ang pagpapagaling ng aking isipan. Alisin mo ang lahat ng kadiliman, bigyan mo ako ng linaw ng pag-iisip, at ibuhos mo sa akin ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Tulad ng ipinangako mo sa Propeta Isaias, ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Kaya't umaasa ako na sa iyo makikita ko ang tunay na kalakasan upang harapin ang bawat hamon ng buhay na ito.
Jesus kong tagapagligtas, naalala ko ang iyong mga salita nang sabihin mo, huwag mabalisa ang inyong puso. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Sa mga salitang ito, Panginoon, nakikita ko ang perpektong remedyo sa lahat ng balisa at takot na bumabalot sa aking isipan. Hinihiling ko sa iyo ngayong umaga na tanggalin ang lahat ng kabalisa mula sa aking puso at palitan ito ng tiwala na walang alinlangan sa iyong banal na kalooban. Alam ko, Panginoon, na ang lahat ng mga pangyayari sa aking buhay ay dumaan sa iyong makapangyarihang mga kamay at walang nangyayari na hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Kaya't itinatapon ko sa iyo ang lahat ng aking mga problema, mga sakit at mga alalahanin sapagkat naniniwala ako na ikaw ay may perpektong plano para sa aking buhay at ang planong iyon ay puno ng pag-asa at kinabukasan. O Diyos ng walang hanggang awa, nais kong ipahayag sa iyo ang aking pasasalamat dahil sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin ng bagong araw na ito. Bawat umaga ay pagkakataon upang magsimulang muli, upang iwanan ang mga pagkakamali ng kahapon at upang maglakad ng may bagong pag-asa sa hinaharap. Sa iyong banal na kasulatan ay nasusulat, ang mga awa ng Panginoon ay hindi nauubos bago ang bawat umaga. Kaya't nakakaramdam ako ng malaking kaligayahan na alam kong bawat araw ay puno ng mga bagong pagpapala mula sa iyo. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na gabayan mo ang aking isipan upang hindi ako maligaw sa mga daan ng mundong ito, kundi manatiling nakatuon sa iyo, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kaligayahan at kapayapaan. Gawing instrumento ang aking isipan upang magpuri sa iyo at maglingkod sa aking kapwa. Mahal kong Jesus, dala ko sa iyong presensya ang lahat ng sakit at sugat ng aking isipan, ang mga alaala ng mga pagdurusa, ang mga salitang sumaktan sa akin, ang mga karanasan na nag-iwan ng marka sa aking kalooban. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay manggagamot ng mga wasak na puso, at sa iyong mga kamay ay makikita ko ang tunay na pagpapagaling. Hinihiling ko sa iyo na ipahid ang iyong banal na kamay sa aking isipan at damhin ko ang init ng iyong pag-ibig na nagdudulot ng kagalingan at kalayaan. Tulad ng sinabi ng propeta Jeremias, sapagkat ako ay nakakaalam ng mga plano ko para sa inyo, mga plano upang paunlarin kayo at hindi upang saktan. Kaya't nagtitiwala ako na ang lahat ng mga karanasan ko, maging masasaya o masakit, ay bahagi ng iyong perpektong plano upang hubugin ako at gawin akong katulad ng iyong larawan. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling na nagsisimula ngayong umaga. Ama sa langit, nauunawaan ko na ang isipan ko ay makapangyarihang kasangkapan na maaaring gumawa ng kabutihan o kasamaan, ng kapayapaan o ng kaguluhan. Kaya't sa araw na ito, hinihiling ko sa iyo na sakupin ang aking isipan, na kontrolin ang bawat pag-iisip at gabayan ako upang mag-isip lamang ng mga bagay na tunay, mga bagay na marangal, mga bagay na tama, mga bagay na dalisay, at mga bagay na karapat-dapat purihin. Tulad ng itinuro ni Apostol Pablo, huwag ninyong tularan ang mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya't nais kong mabago ang aking isipan upang maging tugma sa iyong banal na kalooban. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng makamundong kaisipan na pumipigil sa akin na makita ang iyong katotohanan at palitan ito ng kaisipang nakatuon sa mga bagay na nasa itaas kung nasaan ka, Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Panginoon kong Hesukristo, naalala ko kung paano mo pinagaling ang mga may sakit sa panahon ng iyong ministeryo sa lupa. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay naglakad, at ang mga may sakit sa isipan ay gumaling sa iyong salita. Ngayong umaga, lumapit ako sa iyo na may ganito ring pananampalataya na naniniwala na kung gugustuhin mo, maaari mong pagalingin ang aking isipan mula sa lahat ng sakit at kalungkutan.
Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na ipahayag ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aking buhay, na ipakita sa akin na ikaw ay buhay pa rin at patuloy na gumagawa ng mga himala sa mga naniniwala sa iyo. Alam ko na walang imposible sa iyo, at sa pananampalatayang ito, hinihintay ko ang oras ng iyong pagkilos. Alam na ang iyong oras ay perpekto at ang iyong mga paraan ay higit pa sa aking pag-unawa. Banal na Espiritu, dumating ka upang gabayan, aliwin at turuan ako sa lahat ng katotohanan. Sa umaga na ito, hinihiling ko sa iyo na punan ang aking isipan ng iyong presensya, na gawing dalisay ang bawat pag-iisip at ituro sa akin ang daan ng buhay. Alam ko, Panginoon, na sa sarili kong lakas ay hindi ko kayang kontrolin ang aking isipan, ngunit sa iyong tulong, kaya't sumusuko ako sa iyo, hinihiling na ikaw ang mag-udyok sa akin, na ikaw ang magpatakbo ng aking pag-iisip, at na ikaw ang magturo sa akin kung paano mamuhay ng may kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang banal na Espiritu ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko. Kaya't umaasa ako na sa iyong pag-alalay, hindi ako maliligaw at makakarating ako sa patutunguhan na itinalaga mo para sa akin. O Diyos ng lahat ng aliw, nais kong dalhin sa iyo ang lahat ng mga tao na dumaranas ng sakit sa kanilang isipan, ang mga nalulumbay, ang mga nababalisa, ang mga nawawalan ng pag-asa, at ang mga nababalot ng kadiliman ng depresyon. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na pagalingin mo sila tulad ng pagpapagaling mo sa akin ngayong umaga. Ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama nila sa bawat hakbang, at na ang iyong pag-ibig ay sapat upang pagalingin ang pinakamalalim na sugat ng kaluluwa. Gawing instrumento ako, Panginoon, upang magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman, upang magbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa, at upang maglingkod bilang kamay at mga paa mo sa mundong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nagdurusa at ipahayag mo sa kanila ang iyong makapangyarihang pag-ibig. Jesus kong Panginoon, sa iyong sermon sa bundok, sinabi mo, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sa salitang ito, nauunawaan ko na ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng aking isipan o sa mga pangyayari sa aking paligid, kundi sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo. Kaya't hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na turuan ako kung paano maging dukha sa espiritu, kung paano magtiwala ng lubusan sa iyo, at kung paano iwaksi ang lahat ng pagmamalaki at pagsasarili na pumipigil sa akin na tunay na maranasan ang iyong kaharian. Pagalingin ang aking isipan mula sa kayabangan at sa maling akala na ako ay sapat sa aking sarili, at ipaalala sa akin na sa iyo lamang makikita ang tunay na lakas at kapayapaan. Makapangyarihang Diyos, nais kong ipahayag sa iyo ang aking pagsisisi sa lahat ng mga pagkakataon na pinabayaan ko ang aking isipan, na hinayaan kong mapuno ito ng mga negatibong kaisipan, ng paghatol sa iba, at ng mga pag-iisip na labag sa iyong banal na kalooban. Alam ko, Panginoon, na ang isipan ay pintuan tungo sa kaluluwa, at kung hindi ko ito binabantayan, madali akong mapapasok ng kaaway. Kaya't hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran at ang lakas upang maging mas maingat sa mga bagay na pinapasok ko sa aking isipan. Turuan mo akong mag-isip ng mga bagay na nagbibigay puri sa iyo, na nag-aaliw sa aking kapwa, at na nagdudulot ng kapayapaan sa aking sariling kalooban. Sa biyaya mo, Panginoon, nais kong maging katulad ni Kristo sa aking pag-iisip at sa aking pamumuhay. Panginoon kong Hesukristo, alam ko na ang simula ng araw ay napakahalaga sapagkat ito ang nagtatakda ng tono ng buong araw. Kaya't hinihiling ko sa iyo na sa bawat umaga, hayaan mong ikaw ang unang tao na aking makakausap, ang unang kaisipan na pumapasok sa aking isipan,
at ang sentro ng aking pansin. Tulad ng sinabi sa Kawikaan, ialang mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga plano. Kaya't nais kong ialay sa iyo ang araw na ito bago pa man ito magsimula, upang lahat ng aking mga gawain ay gabay ng iyong espiritu at upang lahat ng aking mga hakbang ay tungo sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong mabuhay para sa iyo at sa pribilehiyong magsimula ng araw na ito sa iyong banal na presensya. Ama sa langit, hinihiling ko sa iyo ngayong umaga ang pagpapagaling hindi lamang ng aking isipan, kundi pati na rin ng aking puso, ng aking emosyon at ng aking espiritu. Alam ko, Panginoon, na ang tao ay komplikado at na ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual at emosyonal. Kaya't lumapit ako sa iyo, ang manggagamot ng lahat, upang hilingin ang kabuuang pagpapagaling, ang pagpapagaling na nagsisimula sa loob at umaagos patungo sa labas. Damhin ko, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa bawat sulok ng aking pagkatao at hayaan mong ang iyong pag-ibig ay magdulot ng perpektong kagalingan sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Naniniwala ako na sa iyo walang imposible at na ang iyong biyaya ay sapat upang gawing buo at malaya ang sino mang lumapit sa iyo ng may pananampalataya. Jesus kong mahal, sa iyong panahon sa lupa, ikaw ay naging kaibigan ng mga makasalanan, ng mga nag-iisa at ng mga tinanggihan ng lipunan. Sa pakikipag-ugnayan mo sa kanila, ipinakita mo na walang tao na masyadong masama o masyadong sira upang makatanggap ng iyong pag-ibig at pagpapagaling. Kaya't sa umaga na ito, hinihiling ko sa iyo na damhin ko ang pagkakaibigan mo, na maramdaman ko na ako ay tinatanggap, minamahal at pinahahalagahan, hindi dahil sa aking mga nagawa, kundi dahil lamang sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Pagalingin ang mga bahagi ng aking isipan na naniniwala na hindi ako sapat, na ako ay walang halaga at na hindi ako karapat-dapat sa kaligayahan. Ipaalala sa akin, Panginoon, na ako ay nilikha sa iyong larawan at na sa mata mo, ako ay napakahalagang anak na pinagmamalaki mo at minamahal ng walang hanggan. O Diyos ng kapayapaan, nais kong tapusin ang unang bahagi ng panalangin ito sa isang malaking pasasalamat at pagpapahayag ng tiwala. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aking panalangin. Salamat sa pagpapagaling na nagsisimula ngayong umaga. At salamat sa pangakong ikaw ay laging kasama ko sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Nagtitiwala ako, Panginoon, na ang araw na ito ay magiging espesyal dahil sinimulan ko ito sa iyo. At alam kong kahit ano pang hamon ang darating, ako ay ligtas dahil ikaw ay aking kalasag, aking lakas at aking tagapagligtas. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Kaya't nagtitiwala ako na sa iyo, makakayanan ko ang lahat at mananatiling payapa kahit sa gitna ng unos. Papurihan ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Panginoon kong Hesukristo, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais kong muling ipahayag sa iyo ang aking lubos na pasasalamat. Salamat sa pagdinig, salamat sa pag-ibig, at salamat sa pagpapagaling na nagsimula ngayong umaga sa aking isipan at sa aking buong pagkatao. Alam ko, Panginoon, na ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita, kundi isang tunay na pakikipag-usap sa iyo. At naniniwala ako na narinig mo ang bawat dalangin mula sa kailaliman ng aking puso. Itinatapon ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangangailangan, mga takot at mga pangarap, sapagkat alam kong sa iyong mga kamay, lahat ay magiging perpekto sa iyong takdang panahon. At ngayon, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, narito na tayo sa wakas ng ating panalangin. Subalit bago tayo ganap na magtapos, nais kong anyayahan kayo na maging bahagi ng espiritual na komunidad na ito.
Ang inyong suporta ay napakahalaga kung ang panalangin ito ay gumawa ng pagbabago sa inyong puso. Kung kayo ay naantig, na-inspire o nakaramdam ng presensya ng Diyos habang nakikinig, hinihiling ko sa inyo na magbigay ng like sa video na ito. Ang inyong like ay hindi lamang simpleng pagkilik. Ito ay pag-amin na ang Panginoon ay gumagawa sa inyong buhay at pagpapahayag na kayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Maging bahagi ng pamilya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe ngayon. Pindutin ang notification bell upang makasiguro na hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong panalangin, mga pagmumuni-muni, at mga espiritual na gabay na makakatulong sa inyo na lumago sa inyong pananampalataya. Ang bawat araw, mayroon kaming mga bagong nilalaman na naglalayong magdala ng liwanag ng Kristo sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. Magbahagi ng pagpapala at higit sa lahat, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng mga taong nangangailangan ng pagpapagaling sa kanilang isipan at sa kanilang kaluluwa. Maaaring mayroon kayong kakilalang dumaranas ng depresyon, ng kabalisa o ng kawalan ng pag-asa. Ibahagi sa kanila ang panalangin ito upang maranasan din nila ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Huwag itago ang liwanag, hayaan itong magliwanag sa kadiliman ng ibang mga buhay. Mag-iwan ng inyong patotoo sa comment section sa ibaba. Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng inyong mga patotoo, ng inyong mga kahilingan sa panalangin o simpleng mensahe ng pasasalamat. Ang komunidad na ito ay hindi lamang tungkol sa panunood, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan, sa pagsuporta sa isa't isa at sa pagiging katawan ni Kristo sa digital na mundo. Basahin natin ang mga patotoo ng isa't isa, manalangin tayo para sa isa't isa at magpalakas tayo sa pananampalataya. Amen. 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 Salamat sa pakikinig mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan niya kayo palagi. Magsimula ng magandang araw kay Jesus. Hindi kalimutan, like, subscribe, share, at mag-comment. Makikita tayo sa susunod na panalangin.